May kakalikutin ulit tayo guys, isang Hanabishi stand fan. So try nga natin kung anong problema nito. Ayun, kapag sinasaksak natin, umuugong siya. Wag na lang natin ituloy para hindi masira yung kanyang motor. Bago tayo mag-start, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Lynn Salban, Lyra Sisa Llagas, Ira de la Serna, Ted Tyron Bellarmin, at saka kay Roxanne Vargas. So maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. So welcome ulit guys sa ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin. Tara! Siguro ang problema nito mga kalikot, ipit na yung kanyang bushing shafting kaya umuugong na lang. So check na natin. Ayan, mukhang freewheeling naman, hindi naman matigas ikutin. Ayan guys, inaamag na yung casing niya. So sana okay pa yung kanyang motor. So sobrang dumi niya. Try ulit natin. Ayun, so okay naman yung motor niya. So mukhang naiipit lang yung kanyang bushing shafting. Ayan. So check natin mga kalikot kung okay pa yung bushing shafting niya. At saka i-check na rin natin yung kanyang capacitor. Parang mahina na yung kanyang starting. Hirap nang tanggalin mga kalikot. Malutong na rin yung panali niya kaya papalitan natin ng bago. Ayusin muna natin itong tali niya, saka natin linisan. Dito mga kalikot, ayan parang may kwan siya dito, sunog. Tapos ayan tanggal na yung isa. Yan. Umitim na, tapos inaamag, kulay green. So may problema yung kanyang motor mga kalikot. Kailangan na talagang palitan. Bali okay naman yung pagkatanggal natin kanina. So nung brinash ko to, ayan, parang manipis na lang yung nakakapit dito sa naputol na to, yung hibla. Tapos ayan may kwan siya, parang nag-abo na siya. Yan. Tapos nagkukulay green. Tapos nung brinash ko lang siya, naputol na. So may problema itong kanyang motor. Tanungin muna natin sa may-ari kung papalitan niya ng motor or kung papabilan niya ng motor. Tapos syempre kung pumayag yung may-ari na papalitan yung motor, isama na lang din natin na papalitan itong bushing shafting niya. Ayan kinakalawang na kasi. So yung frame okay lang din naman yan. Lilinisan na lang natin. So update ko na lang kayo mga kalikot kung ano yung feedback ng may-ari. So magandang araw sa ating lahat. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ating ginagawang stand fan electric fan na Hanabishi. Nabilhan na natin siya ng bagong motor. Ayan. And then pinalitan na rin natin yung kanyang bushing shafting. Bago na yung ipapalit natin. Ayan siya mga kalikot. Tapos palitan ko na rin yung mga bushing niya, yung harap at saka sa likod. Linisin ko muna siya ng maigi. Ayan sobrang dumi na.
So linisin ko muna guys, tapos update ko na lang kayo kapag na-assemble na natin. May mga video naman tayo kung paano magtanggal ng bushing shafting at saka magbalik. So check nyo na lang sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Tapos may video rin tayo kung paano mag-align ng or mag-balance ng bushing shafting. So check nyo na lang sa ating channel. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag nalinisan ko na lahat. A few moments later. Nalinisan na natin guys yung kanyang housing. Ayan, malinis na siya. Tapos ilagay na lang natin yung mga stopper nya. Ayan, pwede na natin i-assemble yung kanyang motor. So bali bago na yung kanyang motor mga kalikot. Testerin muna natin, pero na-tester ko na to guys dun sa pinagbilan natin. Kapag bumili kayo mga kalikot ng motor ng electric fan, so kailangan dala nyo yung kanyang stator. Dito kasi sa aming swapping yung kanyang stator. So kahit tanggalin nyo na yung kanyang magnetic wire, kasi sayang din naman. So kapag bumili kayo mga kalikot, kailangan parehas sila ng kapal ng stator, itong bakal na to. Tapos kailangan syempre testerin nyo rin yung mga wire nya para hindi kayo pabalik-balik sa store na pinagbibilhan nyo. So dito guys, may color coding siya. Yan, yung dalawang yellow, ito yung papuntang capacitor. Yung kanyang main line, ito yung kulay green. So dito tayo mag test point sa kulay green na to. Kasi itong white number 1, number 2 yung black, number 3 yung red. So testerin natin siya, lagay natin siya sa ohms. Tapos dito tayo mag test point sa kulay green na wire. So kailangan may reading yung ating tester kada test natin sa mga wire. Ayan, try natin itong white. Ayan guys, so kailangan may reading tayo na nakikita. So kapag wala tayong nakikitang reading dito sa ating tester, ibig sabihin yun open yung ating wire. Ayan, so number 2 yung black. Ayan, tumataas yan mga kalikot, yung reading sa ating tester. Tapos yung red, ayan, so tumaas ulit siya. Tapos testerin din natin yung papuntang capacitor nya. Ayan guys, oh. Ayan, so ibig sabihin okay yung nakuha nating motor. Share ko sa inyo mga kalikot kung paano tayo maglagay ng thermal fuse dito sa bagong rewind na motor ng electric fan. Kasi yung mga bagong rewind na electric fan, hindi nila nilalagyan ng thermal fuse. So lalagyan natin siya mga kalikot. May 6 na wire siya, dito natin ilalagay yung thermal fuse or dito natin i-connect sa common na wire or yung kanyang main line, yung kulay green mga kalikot. Connect na natin siya, putulin lang natin itong kulay green. Tapos lagyan natin ng insulator itong paa ng thermal fuse. Lagyan natin dalawa. Tapos kailangan yung thermal fuse natin nakadikit dito guys sa winding ng motor or dito sa magnetic wire. Tapos itatali na natin siya dito. Tapos yung isang paa ng thermal fuse nakakunik dito sa pinagputulan nating common na wire, yung kulay green. Tapos yung pinutol natin guys, yung kaputol nya, dito natin ikukunik sa isang paa ng thermal fuse. Yan, so sana masundan nyo. So ganun lang mga kalikot ang paglagay ng thermal fuse. Ayan, so okay na siya mga kalikot.
na-assemble na natin mga kalikot yung ginagawa nating electric fan kanina. Nagabihan na tayo kasi nagpa-finish tayo ng bahay. Ayan. Kaya kaka-assemble lang natin. So testing muna natin siya mga kalikot. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Ayan o. Ang pinalitan natin dito mga kalikot, yung kanyang mismong motor. Tapos yung kanyang bushing shafting. So yun lang yung mga ginawa natin guys. Tapos nilinisan natin. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa ating ginagawang Hanabishi stand fan. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.